Kagabi nga, medyo maaga ako nakatulog at hindi ko na nga nahugasan itong mga hugasin. Kaya nung nagising ako ng madaling araw, hinugasan ko na. Alas 4 na nga ito ng madaling araw at dahil hindi na rin naman ako makabalik sa tulog, kaya naman naisipan ko ng maglinis-linis dito sa may kusina. Pagkatapos ko nga sa mga plato at baso, sinunod ko naman itong mga pinaglutuan namin. Pinag-aalis ko nga lang yung mga mantika nito at nilagay ko dun sa may plastic tapos pinunasan ko ng tissue. Paano, nadala na nga kami nung nagkaroon nga ng barado dito sa may lababo at ilang araw nga rin yun bago na alis. Ang kapal nga ng sebo na nakuha ng asawa ko noon, kaya simula nga noon hindi na talaga ako naghuhugas ng merong mantika. Kaya kailangan pupunasan muna ng tissue bago nga hugasan at eto isinilansan ko na nga rin yung mga hinugasan ko. Pagkatapos nga nagpuno nga lang din ako ng tubig dito sa inuminan namin. Pinunasan ko nga lang din muna ng merong liquid dishwashing itong kalan para maalis yung mga tilamsik ng mantika at saka yung amoy na rin. Then pinunasan ko nga ng isang beses pa at binalik ko na nga rin itong mga nakapatong sa ibabaw. Alam nyo ba, feel na feel ko talaga mag mini vlog ngayon dahil iba na nga tong cellphone na ginagamit ko. Grabe, sobrang linaw nga ng mga videos na tinitake ko ngayon tapos napaka-stable pa. Pero kailangan ko nga mas magsipag ngayon dahil nga itong cellphone na bago ko hindi ko naman kinasya, tulugan nga lang din ko. Kaya more sipag pa nga sa akin lalo na sa pag-upload. So anyways, tumapon nga pala yung oyster sauce dito kaya hinugasan ko tong lagayan ko ng sibuyas at bawang. Inalis ko na nga rin yung asin na nakalagay doon at sinalin ko na nga dito sa lagayan. Pagkatapos ko maglinis ng kusina, inayos ko naman itong mga labahin ko at apaw na. Ilang araw ba namang umulan dahil nga sa bagyo at nung nakaraan nga na umaraw hindi pa ako naglaba kung kailan nga linggo saka ako sinipan. Paano, sobrang busy rin kasi talaga kami sa pag-aayos ng kwarto at kailan nga lang din kami natapos. Habang nakasala nga sa washing yung mga nilabhan ko, naisipan ko naman mag-unboxing nito mga parcel na dumating sa akin kahapon. Rice cooker nga to from Zolele at eto nga yung nagtitrending na low sugar. Perfect to lalo na sa merong mga diabetes at hindi nga pwedeng mag-only rice. Grabe, ang ganda pala talaga ng color nito, ang ganda ng color combination niya at hindi nga lang to pang saing, multifunctional na nga rin to. So anyways, eto nga pala yung mga kasama sa inclusion niya. Meron na siyang takalan at saka sandok. At ito nga yung kasamang strainer para sa pagsasaing ng low sugar rice. At ang ganda nga rin ng pagka-nonstick ng pan niya, tapos may ekstrang takip pa. Sa ngayon nga po pala yung mga bata yung nandun sa may kwarto at kaming mag-asawa dito kami sa may sala natutulog. At habang tulog nga yung asawa ko dyan, ako eto for the editang person. May mga videos pa kasi ako na gustong gawing reels dito sa una kong cellphone. At pagkatapos ko nga mag-edit, nag-reply naman ako ng mga comments sa blue app at saka sa black app. Hindi na rin naman ako babalik sa pagtulog dahil mamamalengke rin kami maya-maya. Fast forward naman tayo kinahapunan dahil linggo nga ngayong araw na isipan namin magsimba para magpasalamat sa lahat nga ng blessing na nare-receive namin. At eto, naglakad nga lang kami papuntang simbahan dahil malapit nga lang dito yun. At maya-maya, eto, nakarating na rin kami dito sa may simbahan ng Area 1. Second bus nga itong atinan namin, pero dahil medyo maaga pa, tumayo muna kami sa may gilid. At eto, maya-maya, uwian na nga. Pero bago nga kami tuluyang umuwi, napadaan nga kami dito sa may bakery at mukhang masasarap nga itong mga tinapay nila kaya bumili kami. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.